Magandang araw. Alam niyo ba na kailangang isapubliko ng barangay ang lahat ng barangay financial transactions? Okay, nagbabalik ang inyong astig na sec at matagal na nga tayong hindi nakagawa ng video dahil tayo ay busy sa mga assessment at exit audit. At alam niyo naman na malapit na yung ating election. Okay, so alam niyo ba na kailangang isapubliko ng barangay ang lahat ng mga financial transactions dito? Ito ay sa bisa ng Barangay Full Disclosure Policy, alinsunod sa Memorandum Circular ng ating DILG, na mayroong numero 2014-81 na inamend naman nung kanilang panibagong Memorandum Circular na number 2010-149 na nag-uutos nga sa lahat ng punong barangay na ipaskil o ipost sa isang lugar sa barangay na nakikita ng publiko ang 6 na mahahalagang dokumento na patungkol sa mga financial transactions ng barangay. O kung hindi naman ay i-post ito sa kanilang website kung meron mga website ang barangay. So ano ba yung itsura ng ating Barangay Full Disclosure board? Isa itong board na kulay green. At ganito yung itsura ng ating Barangay Full Disclosure Board. So ayan, meron siyang dilaw sa gilid, kulay green siya. At ang disenyong ito ay napapaloob sa Memorandum 2014-81. So lahat ng barangay ay pinapayuhan na masunod ang disenyo na ito, pati yung kulay niya, yung sukat niya, at yung content niya. So ano ba yung mga dokumento na to na nasa loob ng ating Barangay Full Disclosure Board? Ito ay yung number 1, yung barangay budget. Number 2, summary of income and expenditures. 20% component of the IRA, annual plan of procurement, tapos yung list of notices of award, at yung pang-anim ay yung itemized monthly collection and disbursement. So, yung pagkaka-arrange nyo guys ay alinsunod nga doon sa nilalaman ng ating Memorandum Circular. So, una ay nakapost dapat yung ating barangay budget. Pagpasok pa lang ng taon, dapat na i-post na ito. At kailangan ay hindi ito tatanggalin. Nandun lang siya, nakapaskil lang siya sa kabuuan ng taon hanggang matapos yung taon. So, sa sunod na taon ay magpo-post na naman ng bagong budget yung barangay. So, preferably, ang nilalagay dyan yung summary ng budget or kung hindi naman ay yung kasama yung ating appropriation ordinance na nag-allocate nga nung budget ng barangay. So, meron tayong batas na sinusunod. Ayon sa ating Section 352 ng ating Local Government Code, ay kailangan yung ating summary of income and expenditures ay ilalagay din doon sa ating Full Disclosure Board. At kailangan ay maipost ito or maipaskil ito sa loob ng 30 araw matapos ang taon. So, yung summary of income and expenditures ng nakaraang taon ay kailangan maipaskil ka agad sa loob ng 30 araw sa katapusan ng taon. So, nakadetalye nga doon yung lahat ng revenues ng barangay at lahat ng mga pinagkagastusan ng barangay. Ang sunod naman ay ilalagay din doon sa ating Full Disclosure Board yung ating Barangay Development Fund or yung 20% ng ating budget na nilalaan sa Barangay Development Fund. At ito din ay kailangang nakapost o naipaskil ka agad sa pagpasok pa lang ng taon. Hanggang sa matapos yung taon ay dapat nakapaskil din ito at hindi siya tatanggalin dun sa ating Barangay Full Disclosure Board. So, dito nga sa Development Fund, dito nakasulat or nakasaad dito lahat ng mga programa sa development. Karamihan dyan ay infrastructure, environment, mga installations, facilities, economic development. So, yun yung nilalaman ng ating 20% utilization of the IRA or yung NPA na ngayon. At sunod naman ay dapat nakapost din sa nasabing Full Disclosure Board yung ating mga plano sa pagbili ng mga supplies at mga pangangailangan sa barangay. Dito nakalagay pati yung mga presyo at ito yung naka-itemized, nakalista lahat. Halimbawa na lang sa supplies, kailangan mong ilista lahat, pati ballpen, pati bond paper, lahat ng planong bilhin ng barangay. Pati na rin yung mga planong materyales, planong mga equipment, tools, So, dapat nakalagay yun doon sa procurement list natin. So, kailangan din nakapost yung mga listahan ng mga notice of award. So, itong list of notice of award, ito yung mga listahan ng mga nanalong bidder
sa isang proyekto po, ng barangay. So, kasali ito dapat sa nakapost sa full disclosure board regardless kung may mga nanalong bidder o wala. Kung walang nanalong bidder, ilalagay pa rin yung form, lalagyan lang ng remarks na walang bidding na naganap o walang nanalong bidder sa nasabing quarter. Kasi itong list of notice of award, ito ay quarterly na minomonitor. Hindi katulad ng ibang dokumento na nasambit ko kanina na annual siya, annual nakapost. Ito namang list of notice of award ay quarterly i-update ito. So, ibig sabihin, 4 na beses sa isang taon. So, alam naman natin, pag sinabing first quarter, January, February, March, April, May, June, yung second quarter, and so on. So, dapat hindi rin ito tatanggalin. So, nakapastil lang siya doon. Ipapatong mo na lang yung sunod na quarter. At kailangan na maipost ito pagkatapos nung first quarter. Halimbawa, natapos yung March. Pagkatapos ng March ay ipopost mo yung list of notice of award nung nasabing first quarter. So, sa second quarter naman, ipopost mo naman siya matapos yung second quarter. So, dito sa list of notice of award, nakalagay dito kasi yung mga impormasyon ng proyekto ng barangay. Kung meron man na proyekto na dumaan siya sa bidding. Diba? Kasi pag yung project ay worth 50,000 pataas, kailangan na siyang dumaan sa bidding. So, kaya nagkakaroon ng list of notice of award. At nakalagay dito yung mga informasyon nga ng ating proyekto. Kasama yung bidder, yung address ng bidder, yung mga amount. Pati na rin yung kung saan siya ilalagay. Kung para saan siya, yung kanyang purpose. Tapos, kalakip nito, naka-attach dito yung actual na notice of award doon sa bidder. Okay, so yung isa pa nating dokumento na ilalagay sa full disclosure board ay monthly naman. Monthly naman yung ina-update. Yun yung itemized monthly collection and disbursement. So, lahat ng collection ng barangay, lahat ng binabayaran sa barangay ay ilalagay doon sa form ng itemized monthly collection. At lahat din ng inilalabas ng barangay, lahat ng dinidisburse na pera ng barangay ay dapat lista doon sa ating itemized monthly collection and disbursement. So, ito ay dapat i-update buwan-buwan ng ating treasurer sa bisa ng Section 513 ng ating Local Government Code. At ito ay kailangan maipaskil sa loob ng 10 araw pagpasok ng kasunod na buwan. So, dito nga sa form na to ay nakalista nga yung particular noong collection, kung ano ba yung, para saan ba yung collection at yung amount nakalista doon. Katulad din naman sa disbursement, nakalista din yung particular na pinagkagastahan o pinaggamitan ng pondo ng barangay, pati na yung amount na inilabas. So, meron tayong reporting kay DILG. So, every time na mag-update tayo ng ating barangay full disclosure board, ay nagsasubmit tayo ng report kay DILG na ito yung form na yon, Barangay Full Disclosure Board Monitoring Form A. So anyway, kung makikita nyo dito sa form na to ay naging 7 na yung dokumento na kailangang i-post. Kasi bagong memorandum ng DILG, MC number 2022-027 noong March 2022. At nakasama na nga dito yung Barangay Financial Report. Ayan sa unahan, BFR. So, kailangan din siyang i-post annually. Ayan. So, yan yung form. So, makikita dyan yung annual compliance natin, yung quarterly compliance natin, at yung ating monthly compliance. So, quarterly, dapat nagsasubmit tayo ng report na yan kay DILG. So, makikita nyo naman dyan kung remains posted ba yung document, kung na-comply ba yung araw. Katulad nitong sa annual budget, kung na-post ba siya sa pagpasok ng taon kaagad, So, nandyan naman siya lahat sa form kung na-comply yung ating pagpo-post sa Barangay Full Disclosure Board. So, kung mapadaan kayo sa Barangay Hall, ay hanapin nyo yung board na to at kung walang Full Disclosure Board ang barangay, o kaya naman ay hindi siya updated, ay pwede nyong questioning ang pamunuan ng barangay o kung hindi naman ay i-raise ito sa barangay assembly, Kasi diba, yun naman yung tamang venue kung saan pwede tayong mag-raise ng ating mga concern sa barangay. O kung hindi naman, ay pwede nyo rin naman i-raise kay DILG. Nasa sa inyo din yun. So, tandaan na ang lahat ng hakbang na ginagawa ng barangay ay alinsunod sa batas.
at sa mga direktiba ng ating mas matataas na ahensya ng gobyerno at ng ating national government. At ang ating mga barangay officials ay pananagutan kung hindi nila ito makukumply o masusunod. So yun lang. Maraming salamat sa panunood sa inyong Astig na Sec at ako'y humihingi naman ng paumanhin kung bihira ako makapag-post ng video dahil tayo nga ay masyado tayong maraming ginagawa sa barangay. Lalo na ngayon, marami tayong kinukumply din kay DILG. So maraming salamat. Hanggang sa muli.